do know as a fact in the digital world that you do have these hackers from activists na yun lang, they feel na hindi dapat may intelligence. I mean, when you talk about intelligence funds, it's about the state keeping secrets. Irony, the biggest issue now is people want to know saan ginagamit dapat may intelligence. I mean, when you talk about intelligence funds, it's about the state keeping secrets. At ay kayo nang humusga dito sa ginawang press conference ni Senadora Peter Cayetano at isinipi itong ginawa niya kahapon kung saan ay napakarami niyang minensyon dito, lalo na sa mainit daw na usapin itong confidential fund na ang iba gustong malaman, no? Gusto daw malaman ng taong bayan kung saan ginagamit itong confidential fund. Wala, lalo na dyan sa halay ng mga kumukontra, no? Kumukontra itong sa confidential fund na sila lang yung mga bakabayan black. Gusto kasing malaman talaga eh. May kaugnayan ito sa yung press conference ni Senador Peter Cayetano sa gagawin nilang hearing patungkol sa cyber attack, kung ibig sabihin ng mga ahensya ng gobyerno na nahahack. So pagkatapos ng video na ito, no, itong papanood ko sa inyo, pagkatapos nito, saka na ako magko-comment doon sa bandang huli kasi mayroon akong mga experience about sa yung mga account na hahack, no, na ilang beses din kasi ako nahack. So panoorin nyo muna ito mga kabanat at kayo nang humusga dito sa sinasabi ni Senador Peter Cayetano patungkol sa hack, lalo na sa confidential fund. So kayo nang humusga. This time, sabi nga ni Senator Grace, hacking spree na nangyayari din sa government website. Well, pinaka-concerned ako kasi sa PhilHealth eh. Kasi the more valuable and the more sensitive your information, dapat yun ang tinututo. For example, di ba? Isang bangko lang, kung na-hack yan, grabe ang ano niyan, ang paniniwala ng ang confidence ng tao sa lahat ng bangko. So, to God's grace, magaling yung cybersecurity ng mga bangko. So, tama si Senator Grace in the sense that maraming susubok ng hack, it's a worldwide phenomenon, etc. But I'm very curious and very concerned why PhilHealth was hacked and what was hacked. Diba? Kasi nga, masyadong sensitive yung data nung treatment mo at ano yung sakit mo. So, the more important the data in terms of sensitivity, dapat mas pinoprotektahan mo yon. So, for example, pag sinabi mo ngayon, yung police, yung military na hack, paano pag na-hack kung sino yung mga secret agents nila? Tama. Paano kung na-hack kung nasaan ang mga armaments nila? So, para mo nang sinabi sa mga kalaban ng state, di ba? So, can you imagine, halimbawa sa PDEA, kung yung mga confidential employees nila o yung mga nakalublob ngayon sa mga drug syndicates nalaman, edi papatayin lahat yon. Ganun ka-importante yon. Kaya I remember one time when they briefed me sa PDEA, there are certain things, papel pa rin. Hindi na nila nilalagay online kasi kahit anong cybersecurity na sabihin sa kanila, hindi talaga sila naniniwalang, at saka sabi nila, sir, at least pag papel, ilan lakh yan, si-xerox mo pa. Eto, assuming nga hindi na hack, pero may flash drive ka na ipasok mo, 1,000,000 kopya na yan, no? So when we say cyber security, it's not only the firewalls, it's not only the technology, it's also common sense na kung anong ikakabit mo sa grid, ika nga, at anong hindi, at anong i-digitalize mo, at anong hindi mo i-digitalize. Hindi ba it's such an irony na pinakamalaking issue ngayon is confidential funds. So gusto malaman ng tao saan ginagamit, di ba? Again napakalaking irony that the biggest issue now is people want to know saan ginagamit yung confidential funds. On the other hand, things that have to be confidential like your health records are now being hacked and exposed to the public. So parang baliktad ata mundo natin. Yung dapat alam ng tao, hindi nalalaman, at yung dapat na confidential, hindi nakikip confidential, no? Yeah. Sir, do you think the hacking, the series of hackings, have something to do with the confidential funds?
Not necessarily, but it does have to do with security. I mean, it's been proven in the last few years. Alam mo, may lumabas yan dati na even allies spy on each other. Then you have, of course, corporate espionage. You have corporations who want to know information. So this is both local and international, and this is both playful, meaning just young people who have the ability to understand the language, but this is also professional. And then the mere, it could be innocent in the sense that they're playing around with it, but it's also criminal kasi nagra-ransomware there, humihingi din ng pera. So I don't want to speculate on specific hacks and specific hacking activities and the perpetrators, but we do know as a fact in the digital world that you do have these hackers from activists na yun lang, they feel na hindi dapat may intelligence. I mean, when you talk about intelligence funds, it's about the state keeping secrets. May isa lang dimension pa sa atin, which is nagagamit ba sa tama pera. But if you remember sa US, di ba, yung nakakuha ng pangalan nun? Yung nagtago sa Russia, si Snowden, di ba? Yung Snowden and yung grupo nila, basically, ang tingin nila, kaya nagkakagulo yung mundo because of all these covert operations, of all these secrets, corporate secrets, government secrets. So they believe that people should know not only the truth, but the whole truth. Kaya dapat ilabas. Kaya nga sinasabi ko, pagka pinasok mo sa isang kwarto yung hackers, iba-iba yan. Meron ethical hackers, tumutulong sa gobyerno. Meron criminal, pera-pera lang. Meron curious lang. Meron aktivista. Na talagang iba ang worldview nila, hindi dapat ito. Diba? Senator, is more sinister motive. Kumbaga, not just for the sake of hacking yung ginagawa nila. I don't want to speculate if there's a more sinister, but I will tell you this. If we don't solve it, magkakaroon ng mas sinister. Because information is power. Diba? So anyone who needs anything from the Filipino and the Philippine government, 'di ba? Kung makita nila na mahina ang security natin. So, kung ikaw magnanakaw ng bangko, anong bangko na nakawan mo? Yung puno ng gwardiya at puno ng CCTV o yung bangko na walang gwardiya? 'Di ba? Kung ikaw ay hold-upper, saan kali ka mang-hold up? Yung kompleto ilaw at may police substation o yung madilim na kalye, 'di ba? So, the problem with hackers, they're international. So, while the suspect now is that Filipino tong mga to, the reality is, yung mga nang loko na, sesendan ka ng link sa phone, pag pinindot mo, magli-link yung kanilang iPad sa Viber or WhatsApp sa tablet, then makukuha na lahat ng phone number mo, then they will call others na magpadala kang pera, may humingi ng pera dahil may emergency. Many of those were based in many countries, some in Africa. So the problem with digital, you don't have to be physically here to have those sinister plans. No? I'll stop there para ma-start lang yung hearing. Thank you. Thank you, guys. So yun mga kabanat, no, yung na-hack minsan, no, na may experience ako. Kasi ako, account ko YouTube ko na-hack din eh, no? Na-hack ako. Ang isa nabawi ko, no? Nahabol ko sa Gmail, pero yung isa hindi na no. Minsan kasi yan mga kabanat, no? Ito yung mga experience ko na at ito nakakatulong din. Na-hack yung isang gobyerno o isang bagay kung kapag yung halimbawa yung internet, no? Na maraming naka-access. Halimbawa yung PhilHealth, no? Yung system sana ng PhilHealth, halimbawa yung nagbabayad, kumukonek, halimbawa kung lagay man nila talaga sa online, mas safe, no? Halos lagay natin 90% safe, no? Hindi naman talaga totally safe, kundi hindi naman totally 100% safe, kundi halos 90% safe. Iwasan sana ng feeling ko yung gobyerno kasi mga ahensya burara eh, no? Hindi nag-iingat. Feeling ko yung ginagawa ng ng ahensya ng gobyerno, like palagay gamitin ko PhilHealth. Yung halimbawa ang nakakonek sa sa kanilang
internet. Halimbawa, yung PhilHealth, baka siguro nakakonect diyan yung mga empleyado. Nakaka-connect pa rin sa kanilang internet, no, na yung internet na yan, provider na internet na yan ay nakalink doon sa mga database nila. Kasi itong mga empleyado kung saan-saan pumupunta ng site yan, yun ang ano, yun ang cause ng hack, nahahack eh. Halimbawa si Pedro, no, nakakonect diyan sa internet ng PhilHealth, no, nakakonect siya. At itong si Pedro ay nagbo-browse kung saang mga site. Yun ang cause nag-hack. Tingnan mo yung gobyerno, bihira lang. Tingnan mo yung bangko, no, bihira lang naman talaga na hack yung mga yung like BPI, no. Yung BPI, mayroon akong kaibigan sa BPI dati, tinanong ko, sabi ko kasi mayroon magpapa-registered online, sabi ko, i-connect niya daw ako sa iPad niya. Sabi ko, hindi ba kayo pwede mag-connect dito sa internet sa niya? Hindi pwede, bawal 'yan. Ibig sabihin, yung halimbawa, meeting kong ang BPI, no? Halimbawa, no? Ito yung ko lang. Yung bangko, in general, yung bangko ay yung internet nila exclusive na talaga sa kanilang transaksyon, no? Exclusive lang talaga sa kanilang mga ginagawa. Hindi nila magagamit yan ni walang Facebook yan, no? Walang Facebook yan naka-link, walang mga YouTube na naka-connect sa kanilang internet. Yun ang iwas hacking, yun sanang gawin ng gobyerno. Magkaroon sila ng bukod, no? Bukod na kasi lalo na itong PhilHealth, hindi naman importante yung ano nila. Kung magkaroon man sila ng Facebook, dapat magkakaroon sila ng separate Facebook page. Magkaroon sila ng separate na provider ng internet. Halimbawa, may Globe, PLDT. Hindi yung bibili sila ng 1 terabyte na connection, no? 1 terabyte na connection. Lahat naman diyan nila i-connect. I-connect nila diyan si Pedro. Lahat ng empleyado dun sa loob ng ahensya na yan, dahil sabi niya malakas yung internet, i-connect nila. Yun ang cause ng hacking. Mahina yung utak ng IT, mga kabanat, ng IT ng gobyerno, mahina. Dapat iwasan nila yan. Kasi ako, nahack ako. Halimbawa, may dinownload lang ako na mayroon lang ako dinownload na na software. Pag install ko, mamaya nagugulat ako Nagugulat ako na ano-anong nagpa-pop up sa ko. So pag tapos ko ng install, nagulat ako, ba't nag-notify sa akin ng ang Google na yung email ko daw na password has been changed. Nagulat ako doon. Ka-install ko lang. Ibig sabihin, yung mga ganong bagay ba, iwasan. Yan ang dapat na maging ng gobyerno. Iwasan yung mga empleyado nakakonek sa system ng gobyerno. Halimbawa, yung internet na ginagamit, no. Halimbawa, yung PDEA, yan mga sensitibo. Police, yan ay mga kasi may mga intelligent na sila diyan, mga intelligent, baka makilala nga, sabi nga ni Senador Cayetano, baka makilala ng mga, halimbawa, yung makakaliwang grupo, yung mga ginagawa ng gobyerno, ay pag nakita ng makakaliwang grupo yan, alam nilang strategy ng gobyerno. Yan yung iwasan talaga. Kapag mabawasan yung ganang threat, kung ang mga empleyado mismo ng gobyerno, iwasan na makakonek mismo sa internet ng kung gusto niyo magkaroon ng mga empleyado na makakonek, dapat may sariling bukod yung internet, no? Halimbawa, yung account sa PDEA, isa lang, 1 terabyte halimbawa, ang bilis, no? Napakabilis yan, kahit 1,000 kang kukonek yan, pwede yan ang dami, no? Pero dapat isipin mo, once ka nakakonek dyan lahat, napakadali yung hacking dyan, mga kabanat. Napakadali. Kasi itong si Juan de la Cruz, kung saan pumupunta yan. Pumapasok kasi sa phone natin yung information, malalaman dyan Siyempre may mga yan, may mga bridge kasi yung internet Tingnan mo. Yung halimbawa, makikita nyo kung mga bihasa kayo sa internet, nagkakunik-kunik yan Halimbawa ko, yung ko nga, yung P2P ko naglagay ako ng isa. Pag kinunik mo sa piyak, hanggang doon sa 10 P2P, mo pa rin matitrace mo pa rin. Iba-iba ng
iba-iba yung ginagamit mong gadget, pero dahil isa yung provider nyo, isa yung internet mo, nadidetect mo pa rin kahit saan napupunta, nakarating. Yun ang cost talaga kasi nag-iisa yung ano, yung baga, yung linya papunta dun sa main mo, iisa lang din sila. So kaya napapasok yung system. Yun sanang iwasan ng gobyerno, no. Gayahin nila yung sistema ng bangko. Iba yung sistema ng bangko eh. Talagang napaka-secure eh. Dapat magkaroon ng ideya yung gobyerno, magtanong lalo na sa bangko, magaling yung magaling yung strategy nila sa pagano. Kasi may mahahack ding bangko, pero bihira, no? Hindi itong imagine mo sunod-sunod yung hack hack si mamaya hack na naman pati House of Representative na hack, no? Bakit di nila i-hack itong bagay wala na website. Bakit di nila i-hack itong website ng Makabayan Black, no? Para malaman talaga kung ano. Yun mo, kabanat.